Good morning Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, January 7, 2026. Pag-usapan po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, itong pong panawagan ni Manong Chavit Singson para magdaos ng people power. Sapagkat ayon po kay Manong Chavit, mismo ang Pangulo ang mastermind nitong flood control projects anomalies. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, tayo po ay nakikiisa sa panawagang ito ni Manong Chavit sapagkat kahit anong panluloko ng Malacanang sa pamamagitan ng kasinungalingan, hindi po kayang mapabulaanan o mapasinungalingan ang katotohanan na mismo ang bangag na Pangulo ang nasa likod ng lahat ng mga anomalyang ito. At tayo po ay naniniwala na wala na pong lunas ang ganitong katiwalian sa pamahalaan. Maliban na lamang kung mapatalsik ang kasalukuyang bangag na Pangulo. Tayo po ay hindi magsasawa, mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid, sa ating panawagan na magkaroon po ng people power upang mapatalsik sa Malacanang ang bangag na Pangulo. Sapagkat mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kung tayo po ay hindi kikilos, ito po ay magpapatuloy. At hindi lamang po anomalya o mga katiwalian ang mangyayari. Katunayan po, ang kasalukuyang Pangulo ay bukod sa pagiging bangag at adik, ay nagiging tyrant na rin po. Nagiging mapang-api. Gumagamit po ng pwersa upang takutin ang sambayan ng Pilipino na magsalita laban sa administrasyon. Katunayan po, kahapon, January 5, 2026, inaresto po si General Poques upang ang layunin po ay upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na ang kasalukuyang bangag na administrasyon ay wala pong sinisino. Lahat ng mga tao o mamamayan na umaatake, nagsasalita laban sa katiwalian ng kasalukuyang pamahalaan ay kanila pong ginigipit, tinatakot, kinakasuhan, ipakulong nang sa gayon po ma-discourage ang sambayan ng Pilipino na magsalita laban sa mga katiwalian ng kasalukuyang administrasyon. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kung ito po ay ating hahayaan, darating po ang panahon na wala na pong magsasalita laban sa anumang katiwalian ng kasalukuyang bangag na administrasyon. Kaya tayo po ay nakikiisa at nananawagan na samahan po natin si Manong Chavit Singson sa kanyang panawagan para sa pagkakaroon ng people power na magpapatalsik, agarang magpapatalsik sa kasalukuyang bangag na Pangulo.
Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, tayo po ay nakikiusap alang-alang po sa ating mga anak, sa ating mga apo, nang sa gayon po masigurado natin ang kanilang magandang kinabukasan. At tayo po ay nananawagan din naman sa particular po sa United States of America na kung maaari po gawin nila sa Pilipinas ang kanilang ginawa sa Venezuela, kung saan noong January 2, 2026 ay kanila pong dinukot ang diktador na presidente ng Venezuela. So pwede po nilang gawin dito sa Pilipinas ang ginawa nila sa Venezuela, kung saan dapat nilang dukutin ang kasalukuyang bangag na Pangulo at ikulong sa Amerika. Yan naman po kung sakali ay pag-uulit lamang sa kasaysayan noong 1986, kung saan mismo ang ama ng kasalukuyang bangag na Pangulo na si Ferdinand Marcos Sr. ay dinukot din ng mga Amerikano mismo sa Malacanang noong kasagsagan ng EDSA Revolution noong February 25, 1986. Kaya kung gagawin man ng Amerika sa ngayon, nadudukutin nila ang kasalukuyang bangag na Pangulo. Yan po ay malaking serbisyo para sa mga Pilipino. Yan po ay magiging kabayanihan sa bahagi ni President Trump, sapagkat kung hindi dahil sa kanya, hindi po mapapatalsik ang bangag na Pangulo. Sigurado po tayo mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na kung gagawin ito ng Amerika, hindi po tatanggi ang Armed Forces of the Philippines. Hindi po sila lalaban, hindi sila makikipagbarilan upang ipagtanggol ang adik at magnanakaw na Pangulo sa katauhan ni Bongbong Marcos. Kapag inutos po ito ng Amerika na dukutin si Bongbong Marcos, hindi gagalaw po ang Armed Forces of the Philippines, maging ang PSD. Panonoorin lamang nila ang gagawing pagdukot sa bangag na Pangulo. Kaya po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, muli at paulit-ulit natin itong ginagawa na panawagan nang sa gayon po magwakas na ang kahirapan ng sambayan ng Pilipino, sapagkat naniniwala po tayo, paulit-ulit po natin itong sinasabi, ang tanging solusyon sa problema ng kahirapan, palalang kahirapan ng sambayan ng Pilipino ay ang agarang pagpapatalsik sa bangag at magnanakaw na presidente. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, napaka-immoral po at illegal ang ginagawa ng sindikato ng mga opisyalis ng gobyerno with the president as the mastermind. Imagine po na ang national budget ng Pilipinas ay direktang pinaghati-hatian ng mga korap na opisyalis ng pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Bongbong Marcos, habang ang sambayan ng Pilipino ay patuloy na namamatay sa kahirapan, patuloy na nagugutom. Sila po ay nagpapasasa sa mali-malitang pera na kanilang direktang kinukuha mula sa kaban ng bayan. Wala po silang ginagawa na anumang
solusyon na ikalulutas ng ating problema. Bagkus paulit-ulit din lang ang kanilang pagsisinungaling. Sinasabi nilang sila ay gumagawa para sa bayan, ngunit kabaliktaran sa kanilang sinasabi ay ang katotohanan ng sambayanang Pilipino ay kanilang pinahihirapan. Kaya ito pong panawagan ni Chapit Singson ay napapanahon. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kailangan po nating samahan si Manong Chapit. Ganun din po si General Pokes na kahapon lamang o noong January 5 ay inaresto sapagkat ito pong si General Pokes ay very vocal sa pagsasabi na itong administrasyong ito ay puno-puno ng katiwalian, with the President himself being the mastermind of the flood control project anomalies. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, inuulit po natin na kailangan pong kumilos ang sambayan ng Pilipino. Sapagkat kung hindi po tayo kumilos o hindi tayo kikilos, wala pong ibang gagawa nito para sa atin. At sigurado po tayo, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na kapag tayo po ay kumilos, nagkaisa, nagtungo sa IDSA, na ang tanging layunin ay mapatalsik ang kasalukuyang bangag na Pangulo, sigurado po tayo na mayroong mga ilang segments o ilang elemento ng Armed Forces of the Philippines at ng PNP na magdideklara po ng kanilang withdrawal of support sa kanilang Commander-in-Chief. At kapag nangyari po yan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay maari pong sabayan yan ng Amerika upang ipag-utos sa kanilang mga sundalo na narito sa ating bansa na dukutin si BBM at dalhin, ikulong sa Amerika. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, tayo po ay manawagan sa mga kamag-anakan natin na naroon sa US na magkaroon sila po, magdaos din sila doon ng mga protesta at bigyan ng political pressures ang Pangulo na si Presidente Trump upang kanyang ipag-utos na wakasan ang kahirapan sa Pilipinas, ang droga at ang katiwalian sa pamamagitan ng pagdukot kay Bongbong Marcos, being the most corrupt president, the tyrant president, the addict president. So, mayroon pong moral at legal na basihan ang Amerika para gawin ito. Moral sapagkat alam po naman natin na ang Amerika ay dati ng kaalyado ng Pilipinas at tumatayo ang Amerika as an old brother ng mga Pinoy. Nagkasama na po sila sa digmaan, particularly noong World War II. At ang legal na basihan po dito, marami pong investment ang Amerika sa Pilipinas na kailangan din po nilang protektahan. So, that can be a legal basis for the United States of America to intervene the internal affairs of the Philippines in terms of kidnapping, arresting the corrupt president, katulad po ng ginawa nila sa Venezuela kung saan kanilang dinukot ang diktador na Pangulo ng nabanggit na bansa. Internationally po,
from the point of international politics. Ito po ay makakatulong din sa Amerika sapagkat alam po naman natin na mayroong napipintong hidwaan between China and US relative to the issue of the West Philippine Sea. So kung gagawin ng Amerika ito, dukotin si Bongbong Marcos, magkakaroon po ng simpatiya ang mga Pilipino na pumanig sa Amerika sa kanilang ambisyon na pigilan ang China na ma-acquire nito ang kontrol ng West Philippine Sea. So, that can be a good reason for the US to do what the Filipino people wanted the United States to do, and that is to arrest their corrupt and addict president in the person of PBBM. Ito po ay napakagandang pamasko sa bahagi ng United States of America sa mga Pilipino ngayong 2026. Pansamantala, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, pakasan po natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, maraming pong salamat.